Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magluroon tayo ng live stream o di kaya ipag-upload ng mga videos. O kung ano-ano pa na mga activity na gagawin natin dito sa ating Munting Tinig channel. Alam ninyo, ewan ko lang sa inyo kung nakarating na yung balita na meron pong gaganaping rally itong mga Maka-Duterte. Nakita natin ito sa post ni Loren Badoy. Alam naman natin na itong si Loren Badoy, nagbubunga nga ito, kasi may saltik din. This coming January 31, araw po yan ng Sabado, 2025, what we call this 2026 pala, alas 2 yan ng hapon, magkakaroon sila ng tinatawag po na motorcade. Mayroon silang rally sa EDSA na naman. Ewan ko kung ano na naman. Inaayos ng gobyerno ang EDSA, samantalang ito mga hinayupak na ito na mga maiingay, na wala na mga napapatunayan, kundi yung puro na lang magdadakdakdak laban kay Pangulo at laban sa gobyerno. Hindi mo alam kung ano po yung kanilang mga gustong iparating, Basta masatisfy lang nila yung kanilang mga sarili. So, hindi na tayo magtataka niyan kasi ilang taon na nila yan ginagawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapabagsak ang presidente kasi nga, wala pong naniniwala ng mga Pilipino sa kanila. At saka, nauumay na ang mga tao sa mga kanilang ginagawa. So, yung rally nila sa January 31, 2026, sigurado, ano na naman to, magsisigaw na naman ito na panagutin ng Pangulo, mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, and then, kapag nakomentaryuhan itong mga walang kwenta na ito, magpa-feeling victim sila. So, may mga karaban sila, Alam naman natin yan. So, yan ay sinabi po at saka ayon po yan sa post ni Loren Badoy. Pero, mga kamunting tinig, meron po tayong information na nakuha na itong kanilang mga tinatawag na unified rally na ito para po sa mga iba't ibang grupo ng mga Maka-Duterte. Actually, ang grupo ng mga Maka-Duterte, guys, hindi po yan marami. Kung baga isang grupo yan, tapos ang style nila, from one group, mag-form ng another group, mag-form ng another group, mag-form ng another group, parallel group, para kuno magmukhang maraming mga dismayado sa gobyerno na sumusuporta ngayon sa mga Duterte. Kaya nga tinawag po yan na mga unified rally from different Duterte group. Pero iisa lang po ang mother organizations nila. Para katulad ng Maisog. Ang grupo ng Maisog, nung hindi nagtagumpay, gumawa ng panibagong grupo. Yung panibagong grupo na umalis sa Maisog, gumawa din ng panibagong grupo. Kasama po yun yung mga isip-isip na yan nila Ramil Madriaga during that time. So, ang rally nila magsiset po sa January 31, 2026. Yan. Yung rally nila, kung baga pinapakalat nila ito ngayon sa social media, alam nyo kung kanino pong grupo ito. Oo, yung call for a rally nila sa January 31, 2026, are also being circulated by the group of Defensor. Yung si Mike Defensor, tapos, and report state, ayon po sa informations na nakalap natin, na kung saan yung rally daw nila na yon, ang mga proponent, yung mga principals, will also file an impeachment complaint laban kay PBBM on or before January 31. And then, gagamitin na naman nila yung mga information tungkol po sa bumitiw na opisyal ng military kuno. Okay? Laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo guys, madali mabasa yung kanilang mga ginagawa. Pero kami naman na mga tagapagtanggol ng ating pamahalaan, voluntarily na wala pong bayad, sinasabi lang namin ito sa inyo
para ma-aware kayo na itong grupo na ito na nagtatawag ng rally, okay, sa January 31, okay, sila po yung mga grupo na galing po kay Mike Defensor. Okay? At ang ayon po sa balita na yan, na yung rally, yung mga proponents ng mga rally na yan, yung mga principal na yan, ay sila din po ang magpa-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos on or before January 31. So, synchronize, systematic. Okay? Ayon naman din po sa ating balita na nakuha na yung rally nila is only a distraction. And that main destabilization plan will be conducted, okay, in Cebu during the ASEAN activities in order to embarrass the administration in the global stage. So, klarong-klaro, alam naman natin mga kamunting tinig na gaganapin po ang ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Matatandaan na in-inspection nga po yon ng ating First Lady at ng Pangulong Bongbong Marcos. So, yung big destabilization event pala talaga nila, hindi itong January 31. Pero itong January 31, ito po ay sabayan nila ng pag-file ng impeachment case laban kay Pangulo on or before January 31. At ang mga proponents nito ay galing din po sa mga grupo na kung saan inorganize ni Mike Defensor. So yan po yung mga informations na nakuha natin mga kamunting tinig. And then, pero yung main destabilization talaga nila, plan, will be conducted sa Cebu. Para pag magkaroon na po ng pagdating ng mga ASEAN delegations natin dito, kasi nga ang Pilipinas ang mag-host, kasi Pangulong Bongbong Marcos ang chairman ng ASEAN, i-embarrass nila into a what you call the global stage, no, ang Pilipinas. Ganun kademonyo itong mga swapang na itong mga DDS na ito, no? Yung rally nila sa Manila, okay, reportedly only a distraction so that the government forces will concentrate in Metro Manila. Pero ang talagang main destabilization plan nila ay nandoon po sa Cebu. Bakit natin ito pinapaalam? Kasi ganun kamaro ang kanilang trabaho. Pero kahit magtatawag pa sila ng malawakang rally, unified rally ng iba't ibang mga Maka-Duterte group na galing naman sa isang grupo yon, yun po ay diversionary tactics lang para mahati ang atensyon ng mga otoridad. Imbis na mabantayan, okay, ang Cebu, so babantayan din ang Metro Manila. Correct? So, pero, ang rally na yon reportedly only a distraction. Distraction so that the forces will concentrate in Metro Manila at mapapabayaan po ang Cebu. Kasi Cebu po ang venue ng ASEAN Summit. Ganun kamaro ang trabaho nito mga Maka-Duterte na ito. Makita natin ito sa post ni Loren Badoy na nagtatawag po siya na kung sino yung dumalo. Okay, may mga caravan sila na gagawin, nakabalandra yung kanilang mga ruta. Okay? Pero talagang ang main goal nila ay i-embarrass, ipahiya ang Pilipinas sa international stage. Kasi tayo po, again, paulit-ulit ko, ang venue ng ASEAN. Kasi tayo po ang chairman. Pangulong Bongbong Marcos po ang chairman. So alam na ninyo ha, ang plano nila. Alam na ninyo ang plano nila. Grupo po ito nila Mike Defensor. At syempre yung mga proponents sa rally nila sa 31, yan din po ay ang magpa-file ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So, babaha na naman ang mga pera. Magkakaroon na naman yan ng mga negotiation sa mga congressman. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagkakamali na ang 2026 ay labanan ito ng impeachment to impeachment. Kasi nararamdaman na nila na si Sara Duterte ay sampahan ng kasong impeachment. Pero nagsabi na po ang palasyo, according to Attorney Claire Castro, na yung pagtitreat ng Pangulo sa impeachment ni Sara is evidence-based. Okay? So, yun po mga kabunting tinig, ibinabalita ko lang po sa inyo na isa na naman po itong panglilito, no, para yung concentration
ng government forces. Okay? So that government forces will concentrate in Manila, pero para ma-divert yung attention sa Cebu. Yon ang talagang balak nila. Ayan ha. Kasi maraming mga activities yan sa Cebu para sa gaganaping ASEAN. So gagawa din ng main destabilization plan itong mga grupo ng mga Maka-Duterte. Maniwala kayo, unified. Saan sila makakahanap ng tao na sumusuporta sa kanila? Basta again, gusto ko lang i-inform sa inyo, uulitin ko na marami pong mga unified rally of different Duterte groups na gaganapin po sa Metro Manila this coming January 1st. Okay, January 31st. Okay? Ang pagtatawag nila po ng rally na yan ay yan yung mga pinapakalat ng mga grupo din ni Defensor. Okay? Tapos according po sa report na nakuha po natin, yung mga proponent na mga rally na yan na gaganapin sa January 31, 2026, sila din po yung mga magpa-file ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos on or before. So bistado po, no? Mabuti na lang at napipenetrate yung ganon na mga information, kaya po nasasabi natin sa publiko. Okay? So mag-ingat po kayo, ating mga kababayan. Huwag mapalinlang dito po sa mga kampo ng mga Maka-Duterte na mga traidor po sa bayan. Okay? So ayan, iwan ko naman, walang katapusang rally. Diyos ko, iwan ko na lang